Sa isang tahimik na barangay, nabuo ang simpleng pagmamahalan ni Lian at Josh. Parang telenovela. Si Josh, isang mekaniko na may pangarap makapagtrabaho abroad. At si Lian, dalagang may talento sa pagsusulat at nagtitinda ng kakanin sa palengke. Hindi man marangya, puno ng saya ang kanilang relasyon. Lee, balang araw iaahon ko tayo sa hirap. Gusto kong matupad yung mga pangarap natin. Madalas sabihin ni Josh habang magkahawak ang kanilang kamay sa ilalim ng mga bituin. Josh, basta kasama kita masaya na ako, sagot ni Lian. Pero kahit anong tuwa nila, alam nilang darating ang araw ng paghihiwalay. Dumating ang balitang natanggap si Josh bilang mekaniko sa Dubai. Sa una, masaya si Lian dahil alam niyang ito ang matagal ng pangarap ng kasintahan. Pero habang papalapit ang araw ng pag-alis, unti-unti niyang naramdaman ang kirot ng distansya. Sa huling gabi bago ang flight ni Josh, dinala niya si Lian sa paborito nilang spot sa bukid. Hawak niya ang isang maliit na pendant na hugis puso. Lee, gusto kong ipangako mo na hihintayin mo ako kahit gaano katagal, sabi ni Josh habang isinusuot ang kwintas kay Lian. Josh, pangako. Pero gusto ko ring ipangako mo na babalik ka at ako pa rin ang laman ng puso mo. Sagot ni Lian, pilit itinatago ang takot sa kanyang boses. Pangako, Lee, hinding-hindi kita iiwan. Sa unang mga buwan, masigla ang kanilang komunikasyon. Video calls tuwing gabi, chat buong araw. Kahit malayo, parang malapit lang si Josh. Lee, tingnan mo. Niluto ko yung adobo na tinuro mo. Natatawang ipinakita ni Josh ang sablay na pagkakaluto ng adobo sa video call. Josh, ang corny mo talaga. Pero proud ako sa'yo. Sagot ni Lian habang tumatawa. Pero unti-unting nagbago ang lahat. Sa simula, bihira nang magparamdam si Josh. Minsan, natutulugan na niya ang mga late-night video calls. Sa kabila ng pang-unawa ni Lian, hindi niya maiwasang magtaka. Isang araw, nakita ni Lian sa Facebook ang isang larawan ni Josh kasama ang isang babaeng tila malapit sa kanya. Josh, sino tong kasama mo? Tanong ni Lian sa chat. Si Hannah. Kaibigan ko sa trabaho. Huwag kang mag-alala, sagot ni Josh. Pero parang kulang ang kumpiyansang naramdaman ni Lian. Sa wakas, nagkaroon sila ng oras para mag-usap sa video call pagkatapos ng halos 2 linggong pananahimik. Pero ramdam ni Lian na ang lamig ni Josh. Lee, kailangan nating mag-usap. Simula ni Josh. Iwas ang tingin sa screen. Josh, bakit parang iba ka na? Tanong ni Lian, pilit na pinakakalma ang boses. Lee, ang hirap nito para sa akin. Pero hindi ko na kayang ituloy ito. Hindi ko gustong saktan ka, pero may iba na akong nararamdaman. Para bang tumigil ang mundo ni Lian sa mga salitang iyon? Josh, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ikaw mismo ang nangako? Mali ba ang pagmamahal ko? Nanginginig ang boses ni Lian habang umaagos ang luha. Hindi ikaw, Lee, ako. Nagbago ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya pero may nakilala akong iba, si Hannah. Hindi makapaniwala si Lian. Ang kwintas na ibinigay ni Josh, ang mga pangakong iniingatan niya, lahat ng iyon nawala sa isang iglap. Tama na, Josh. Hindi ko kayang pakinggan ka, sagot ni Lian, basag ang boses. Pero bago niya tuluyang ibaba ang tawag, bumuntong hininga siya at nagsalita ng mas malalim. Ang sakit, Josh. Pero salamat na rin. At least ngayon alam ko na ang totoo. Sana maging masaya ka sa kanya. Pero sana rin, sa tuwing haharap ka sa salamin, maalala mo kung paano mo ako iniwan. Hindi na hinintay ni Lian ang sagot ni Josh. Binaba niya ang tawag at tinanggal ang kwintas na suot niya. Mahigpit niya itong hinawakan bago inilagay sa drawer. Ilang linggo siyang nagkulong sa kwarto, pinipilit buuin ang sirang puso. Sa tulong ng mga kaibigan, unti-unti siyang bumangon. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagsusulat hanggang sa natanggap ang ilan niyang tula sa isang online publication. Lee, proud kami sa'yo. Ang ganda ng mga gawa mo, sabi ng kaibigan niyang si Mia. Napangiti si Lian. Alam niyang hindi pa siya tuluyang buo, pero alam niyang kaya niyang magpatuloy. Sa isang event para sa mga OFW families sa plaza, napansin niya ang isang lalaki na abala sa pag-aayos ng stage setup. Matangkad, moreno at may simpleng ngiti. Napatingin ito sa kanya. Hi, kailangan mo ng tulong? Tanong ng lalaki nang makita niyang hirap si Lian sa pagbuhat ng bag. Ngumiti si Lian.
Hindi, okay lang. Salamat, sure ka. Mukha kang nagmamadali. Sagot nito, sabay alok ng kamay. Okay, sige. Salamat, Paolo. Tama? Basa ni Lian sa name tag nito. Oh, and you? Tanong ng lalaki. Lian, sagot niya, na parang unang beses ulit niyang naramdaman ang simpleng saya. Habang naglalakad pa uwi, nag-pop up ang isang notification sa phone ni Lian mula kay Josh. Sabi ni Josh, Lee, pwede ba kitang makausap? Hindi kita makalimutan. Patawarin mo ako. Biglang huminto si Lian. Tumingin siya sa kwintas na nasa bulsa ng kanyang bag, tapos sa number na nag-pop up sa screen. Pipindutin niya ba ang reply? O tuluyan na siyang magmo-move on?